Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, so balik na tayo ka-partner Eileen. Sabi mo nga yung ating special guest today, Friday, is a BS Pharmacy graduate mula sa St. Jude College sa Manila. Ipakilala mo ka-partner Eileen. Ayan, of course. So, walang iba mga kapartner. Kasama ni kapartner Tony live sa studio. Batang-bata po yung ating CEO ngayon. Walang iba kundi si Justin Kent B. Faustino, founder and CEO ng A1 Protein. Ayan. So, tungkol to sa mga protina, mga kapartner. Kapartner Tony, mahilig ka ba sa mga pagkaing mayaman sa protina? Dapat tayo ay kumakain ng mga pagkaing mayaman sa protina, kapartner. Alam ko, ang source ng mga protein, kapartner Tony, isda, mga seafoods, yung lean beef, masarap yun, kapartner Tony, source of protein, di ba? At hindi lang yun, skim or low-fat milk, yogurt, marami pa. At saka yung ginagawang cheese, masarap din yun at saka source din yun ng protein. Okay. Kumakain ka ba ng itlog, ka-partner Tony? Oo, siguro mga isang tray lang sa isang just ayan, kidding, may just protein kidding. din yun. Ayan. Okay. So, aalamin natin kung itong A1 protein, ano yung pinakasangkap nito na kanilang ginagamit. Kasi may iba't ibang sources ng protein. Pero bago yan, di muna tayo pupunta dun, ka-partner Tony. Kilalanin muna natin ang ating batang-batang CEO na nandyan sa studio. Binanggit mo na ang kanyang pangalan, ka-partner Eileen, si Justin Kent Faustino. Bata pa naman siya, tawagin na lang daw natin siyang Justin. Magandang hapon, Justin. Magandang hapon po sa lahat. I am Justin Kent B. Faustino, studied at St. Jude College, took BS Pharmacy, graduated at April 2018, and took the board exam and passed last August 2018. And I am now a registered pharmacist. Wow! Ayan! So, congratulations! Talagang registered pharmacist ka na. And of course, malaking bagay yan sa ginagawang pagninegosyo ngayon. Di ba, ka-partner Tony? Tama, oo. Kaya, sige, pwede na nating kilalanin si Justin. Ano ba yung unang gusto mong malaman kay Justin, ka-partner Eileen? Siyempre, Justin, dito sa lahat ng mga isinasalang naming guest, marami tayong mga kabataang nanonood ngayon, mga estudyante, at saka kahit na yung mga pamilyado ay talagang sinusubaybayan yung programa nating Patok upang malaman nila kung ano yung matutunan nila ngayon sa episode na ito. Siyempre, kikilalanin namin kung sino si Justin, nung bata ka pa, sa pamilya nyo. So, ano yung pangarap mo sa buhay? So, maaari bang ikwento ni Justin ang kanyang buhay bago siya nagnegosyo o nakatapos sa iyong sariling kurso? Yes po. Ano ba yung kwento, Justin? Ano po tawag dito? Galing lang po kami sa middle class. Okay. Apo, yun lang po yung family ko. Isa pong physical therapy yung papa ko. Then yung mama ko po is housewife lang po. So, sinong pumili ng course na tinapos mo? Ikaw ba or recommended by mom and dad? It's a family choice po. Kasi galing yung family ko po is may background din po sa medical field. And then, yun din po, yung mama ko din po kasi nagtrabaho din po as pharmacy assistant. Okay. Nangarap din po siya magkaroon ng anak na pharmacist. Sa awa naman ng Diyos. Natupad naman. Natupad po at sa akin po naipasa. So, naging masunurin ka sa mga magulang mo, Justin. Opo. Pero para sa'yo, sa sarili mo, ano talaga yung pangarap mo? Yung sarili mong pangarap na yung wala yung bulong ni mami at saka ni daddy? Actually, kung ano yun po talaga, pangarap po talaga sa buhay, maging doktor po.
Hindi ko So may rin kinalaman pa rin. Somehow related so at least pa rin. doktor, medyo level up ng Opo. konti, di ba, ka-partner Tony? Ngayon po, Mas mabigat ang trabaho ng doktor, ka-partner Tony, hindi basta-basta. Saving lives. Oo. So, yun ang pangarap mo. Opo. Galing. So, Justin, syempre, sa kabataan mo, marami tayong iniidolo. Sino yung iniidolo mo sa buhay at sinusundan mo talaga na naging inspirasyon ng buhay mo? Ang pinaka-idol ko po talaga ay mga parents ko po. Sobrang dedicated po nila kung paano po nila kami pinalaki. Sobrang idol po nila. Kumbaga, wala din po ako dito sa harapan. Pinapanood nyo po kung wala sila. Sila po yung sobrang nagsakripisyo po behind the scene. Yung mga finished product na nakikita nyo po, utang na loob ko po sa kanila yun. Kung ano man meron po ako. Sila po yun. Nabanggit mo, Justin, nasa middle class family ka. Opo. Ano nagtulak sa'yo para magnegosyo pa? Stable naman yung family mo. Maganda yung course na tinapos mo. Kaya ka naman paaralin sa mga medical schools. So, ano nagtulak sa'yo para magnegosyo ng itong negosyo mo ngayon? Ano po, nag-resign po kasi ako sa work ko last March 2020 bilang community pharmacist po. That time po pandemic. Nagsububok lang po ako magnegosyo. Wala naman po mawawala. Try ko lang po. Nothing to list lang po yung mindset ko. Sinabi ko lang po sa sarili ko noon, give your best lang po sa lahat ng mga bagay. Yun lang po. From there, pinakamasarap sa feeling yung try lang natin. Buti na lang sinubukan natin. Ngayon, nangyayari na, namamanifest na natin. At nangyari na rin po ngayon. Meron na rin po akong branch ng A1 protein. Ayun. So, kumbaga parang sinubukan mo lang after pandemic. Opo. Oo, talagang marami talagang nabuksan ang pagkakataon ka, partner Eileen, during pandemic, 'di ba? May mga naapektuhan pero may mga nabiyayaan. Opo. Yes, actually yung pandemic naging blessings in disguise talaga halos sa iba. Kasi ang daming nakapag-start ng negosyo, ang daming nakapag-isip na gawin online yung kanilang business. Tama, So, kung may paraan talaga, kung madiskarte ka, hahanap at hahanap, meron ka talagang may isip na paraan ka, partner Tony. Tulad ng mga napag-guest natin, di ba? So, itong kay Justin naman, kasi kumbaga professional siya, may sarili siyang profesyon, pagiging pharmacist, pero nag-venture pa siya sa iba at talagang gusto niya magkaroon ng sariling negosyo. Ganoon naman talaga ang magandang mindset ka, partner Tony, di ba? Yung may sarili kang negosyo, mabibili mo yung gusto mo, dagdag income, di ba, ka, partner Tony? Lalo na nga kung may pagkakataon naman. Pero in your case, Justin, 'di ba, sabi mo nga as community pharmacist. Ano ba ginagawa ng community pharmacist, by the way? Ano po, sir, tawag dito, yung community pharmacist po, ito po yung nakikita niyo sa botika po. Kami po yung nagdi-dispense ng mga gamot, nagre-patient counseling po, and yun na chine-check po namin yung mga gamot po, expiration, ganun po. Okay. Kami po yung mga nasa botika po, yung nakikita niyo po. Ang tawag po dun is a community pharmacist. Okay. Ayun. Sige, go ka, partner Eileen. Naitanong ko lang kasi community pharmacist, yung pala yun ginagawa nila. Okay. Kasi mayroon siyang sigurong family pharmacist kapag personal pharmacist siya ng mga pamilya, di ba? May mga nag-hire yan sa kanila. Para kung may personal nurse, mayroong personal pharmacist. Okay. Personal, sige. Yes. Kailan ka nagsimula sa pagninegosyo, Justin? At bakit mo naman naisipan na itong A1 protein ang gawin mong business? Nag-start po yung A1 protein last September 16, 2021 po. Bago po ako magnegosyo, sabi ko po sa sarili ko, dapat kapag nagnegosyo ako, yung mula sa puso ko talaga, tsaka yung passion ko. And I can manifest it in fitness and nutrition. Athletic ka ba, Justin? Sakto lang po. Sakto lang. Ayan. Anong sports mo? Ito po, nasa fitness po ako and then Basketball din. Okay. Ayan. Sige, partner Eileen. Wala, naka-mute ka ata. Ay, Yan. Sinabi ko, yung protein ay talagang nagpapalakas ng ating mga katawan, buto, muscles, lahat na, di ba?
So talagang magagamit yan. Mostly mga bodybuilders, kailangan nila yung mga supplement na ganyan. Mga sportsman, o di ba? So, may nababasa ako dyan sa mga product na nasa screen, whey protein. I think, whey. Bakit dito ka nakafocus sa whey protein? Pagkakaalam natin ka, partner Tony, yung whey kasi is liquid part yan ng milk. Yung ginagawang cheese. So, Yes, kung po. hindi ako nagkakamali, Yes po. So, bakit ito yung nagiging main raw material mo sa pagpo-promote mo ng protein business na to? Actually po, yung whey protein po, tama po kayo, galing po yun sa cheese. Ini-extract po, tapos and then, pinifiltered out po. Ay, yun po yung nagiging whey protein po. Maraming klase po yung whey protein. May 3 klase po. Blend or concentrate, hydrolysate po, tsaka yung isolate. Sa case po namin ngayon, 2 po yung form namin ng whey protein. Isa pong blend na nakikita nyo po sa harapan, tsaka yung isolate na top of the line po namin. And then, yung whey protein po kasi, kaya ito po yung napili ko na business. Kasi ito po yung mga isa sa mga kailangan po ng fitness enthusiast and bodybuilder po. And then, kasi imbes na kumain po tayo ng mga manok and itlog, ito po yung pinaka-convenient wise. Tinitimpla lang po natin in a powder form, tsaka yung lasa po kasi namin, masarap po talaga. Pwede ba yan doon sa kumbaga, mga hindi athletic, doon sa mga hindi nagba-bodybuilding, hindi nag-gym, pwede rin ba yan, Justin? Yes po, actually, nagkakaroon po kasi tayo ng misconception when it comes to whey protein na branding. Ang totoo po talaga, pwede po siya sa lahat. Ayun. Di naman, even po, yung mga infant po, nakita nyo po sa baby, di ba nakita nyo po sa gatas po nila, meron pong ingredients na nakalagay na whey protein kasi po, gatas po talaga yun, even infant. Kaya pwede po talaga uminom yan kahit bata, matanda po. Kasi it's just a protein lang po. Ayun. Para lang po siyang itlog or manok na naka-powder form na tinitimpla po. Ayan, tapos iniinom na kasi Opo. liquid na Opo. siya after mong timplahin. Kapartner Tony, bagay pa rin yan sa atin. Opo. Di ba? Sa may edad, sa mga bata, sa mga medyo bata, sa matatanda. So, wala palang pinipili. Kasi syempre, ang protein naman kailangan ng lahat, kapartner Tony. Oo naman. Oh. Isang mahalagang sangkap na kailangan ng katawan natin, yung protina, ka-partner Aileen. Ayan. So, syempre, nakaka-curious na yung iba dahil batang-bata pa si Justin. Paano mo ito sinimulan? Magkano daw yung puhunan mo dito sa business mong A1 Protein? Yung initial starting capital ko po, nag-start na po ako sa ipon ko po na 500,000 po. Savings mo na Opo. yon. From there Savings po, mo Opo. sa pagiging pharmacist mo Opo. noon. Opo. Tapos from there naman po, inipon ko lang po din yung mga kinita ko po from the profit. Sinimulan ko po para po magtayo po ng branching, tsaka makaipon din po, makapagpatayo ng isa pang mga new product po. So talagang tuloy-tuloy yung sabi nga, pagtuklas mo ng iba pang mga produkto maliban dito sa binabanggit nga natin na whey protein, Yes, po. Justin. Kapartner Tony, ano kaya ang respond ng family niya yung nung nagdesisyon siya dito sa negosyong ito? Kasi yung iba kasi hindi naman nakukuha kaagad yung support ng mga Tama. kaibigan at pamilya. Sa'yo, Justin, kumusta naman? Sa umpisa po, nung sinabi ko po na magninegosyo po ako, sa una po talaga, tatawanan ka lang po nila yan. Hindi naman po sila maniniwala sa'yo. And that's normal po. Ang gagawin na po natin sa ganun, hindi naman po natin control yung opinion ng iba, Tama. kaibigan natin o pamilya natin. Ang kontrolado po natin, yung sarili natin. Yes. Yung diskarte Yes. po natin, yung galing, yung husay, yung dedikasyon, yung sakripisyo. From there po, magagawa natin yung mga gusto natin gawin. Kailangan lang po muna natin manalo, prove them wrong. Kapag nanalo po tayo, tsaka sila maniniwala. At yun ang ginawa mo, Justin, na kumbaga, sige fine, kung yan ang opinion nyo, edi I'll do my share, gagawin ko, patutunayan ko na you guys are wrong. Yes. Galing, no? So, talagang ganun talaga ang buhay. Minsan, hindi mo agad nakukuha yung tiwala ng mga kaibigan at pamilya mo.
Pero kapag sisimulan mo at talagang nais mong i-pursue yung isang bagay at kaya mong patunayan naman, later on, makakonvert mo rin sila. Mapuprove mo sa kanila. Makukuha mo rin yung support nila. And I'm sure right now, yung support ng family is all out na kay Justin na kapartner Eileen. Yes, curious lang ako kung paano ni Justin to pinopromote yung kanyang mga produkto. Sino yung nilapitan niya? Parang unang makilala itong brand na ito. Meron ka bang mga discarding ginawa? O paano mo ito ginawa? Actually po, ito po yung, iba po kasi yung business inline po namin, business model. Ito po kasi ay fitness po. Ang ginawa ko po marketing noong una is, tinarget ko po talaga muna yung tamang marketplace, tamang demographics po, para po mas makilala yung branding ko. Una po, kumuha po ako ng mga distributor po, mga supplement shop, and then kumuha po ako ng, nagpa-pre-supplement tasting po. Pumunta po kami sa iba't ibang klaseng gym, bakal gym, commercial gym, nagpa-supplement tasting po, pre-tasting para po makilala yung para brand. Para ma-introduce yung product. Okay. Tapos kumuha din po ako ng mga sponsored athlete, brand ambassador po to promote the brand. From there din po, sumikat na po yung brand namin. Tsaka at the end of the day naman po is yung branding naman po talaga namin is maganda po, quality products. Kaya hindi po talaga sila napahiya i-endorse yung product namin. Ayan. So at least nakuha niya yung estratehiyang tama, di ba? Tingnan, who is your target market? Ito yung mga, kasi nandyan na sila eh. Kumaga nandyan na, you have to identify lang. Tapos kumuha ka pa nga ng mga makakatulong sa'yo to promote the product. Kaya maganda yung iyong ginawang pagsisimula ng alam mo ka, partner Tony, yung mga nag-gym, madalas yun ng mga taong less lang kumain. Yung less carbo, more fruits. Tapos kung gusto nila, yung mga ini-intake nila, puro mga liquid. Kasi para madali ang pag-reduce ng weight. So talagang pasok yung whey protein ni Justin. Kasi ini-intake yun eh. Pagkatapos mong timplahin, iba-ibang flavor pa. Tama po ba ako? May mga iba't iba yan. So, talagang magugustuhan yan ng mga fitness enthusiast natin. Iba't ibang mga gym. So, ibig sabihin, Justin, naikot mo na yung mga malalaking gym dito, kahit sa mga malls? Yes po, pero as of now po, hindi pa po lahat. Yung nag-start na po kami last August po, and then last November 2023 po, natapos po kami. Umista po kami since November up to now kasi po, inayos po namin yung headquarters namin. And then from now po, starting next week po, babalik na naman po kami sa supplement tasting gaming po. Maglilibot na naman po kami para mas talo pa po makilala. Hindi po kami titigil. Ayan. I think magugustuhan din yan ng mga nagsusumba ng mga moms natin. Yes po. May mga group of moms, mga women, umaga pa lang nag-gather sa mga park, sa mga gym, nagsusumba sila. So, pwede rin yan sila. Market mo yan, yes, Justin. Okay, ka-partner Tony, siyempre, gusto nating malaman sa pagpapatuloy nyo ng negosyong ito, sino yung mga naging katuwang mo, ka-partner, kasama sa pagpapalago ng iyong business, Justin? Ako lang po talaga simula nung umpisa. Katulong ko lang po dito yung pamilya ko po, sila mama, si papa, tapos yung mga kapatid ko po. Tapos yun din po, unti-unti din po sinimulan ko lang din to. Ako din po yung naging brand ambassador nung una. Ako yung naging promoter, delivery man. Ako na po lahat, ako po tagasagot lahat. And then, syempre po, nag-i-expand po yung business namin, lumalakas po. And then, nag-hire na rin po ako ng tamang tao para maging mas matupad ko pa po yung mga pangarap ko. Ngayon po, may mga admin na po ako, core team, na nakatulong sa akin po. Talaga. So, talagang kumbaga, bagamat baby pa yung business, pero nakikita natin ka-partner Eileen na Justin, you are on the right track when it comes to this business dahil kumbaga na-penetrate mo yung tamang market, mga tamang tao at marami pang kumbaga kahit nga yung mga sweeper dyan, kailangan nila ng malakas na katawan. So, ang dami mong pwedeng maging market, Justin, dito. Ayan, sige. Pero bago natin ituloy, kasi marami pa tayong mga itatanong kay Justin, especially doon sa mga interesado dito, paano ka ba makukontak. Pero kailangan muna natin na mag-break. Ang ating oras ay 34 minutes. Makalipas po ang 1 o'clock in the afternoon.